Okay, mga kaigsunan, nani nasabdan nga atong tulumanon, bagong tulumanon sa radyo nga ang pagpanalipod sa katolikong pagtuo o sa kauras nga tulumanon sa radyo nga maghisgot sa katin-awan sa katolikong pagtuo sugod sa alas 4 hangtod sa alas 5 sa kapunon kada Domingo ug kini gipasiugdahan sa atong Bisik Ecclesial Community, Family and Life Apostolate, Locsoon Fares, sakop sa Diocese of Naval. Ang pagpanalipod sa katolikong pagtuo nga gidumala ning inyong igsuon Nestor Sukwano Calao, Family and Life Couple Coordinator, Locsoon Fares. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo, amin. Dalaygon nga Diyos, nagadayeg pasalamat kanimo sa mga grasya ug panalangin, bendisyon o ipadlamdag diri namo ang kanako ang lamdag sa imong bulang Espiritu Santo ra may magagiya kanunay sa akong kasipa ra pagsangyaw ning ebanghelyo sa kaluwasan kining tanan gipangayo pinagay ni Kristo nga mo Ginoo. Amin. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amin. Okay. Usbon ko, mayong hapon na tanan mga kaigsunan. Atong hisgut-hisgutan karon ang atong hisgutan nato sa magadiyot kini atong ebanghelyo. Nga kinutlo sa Lucas 3 tudling 15 ngadto sa 16 nga din karon ang pagbunyag kang Jesus Christ dito sa suba sa Jordan ug ang atong mga pagbasa sa Isaias 42:1-4. Ang maikaduha ang buhat Ches 34:38. O kung nato mga ari nata sa atong pagtimbaya mga greetings. Unahon nato ang atong amahan sa atong diocese, Bishop Rex Ramirez, ang atong amahan sa Diocese of Naval, kang Monsignor Susing, kang Father Christian, atong ngatos kang Reverend Father Bidil Mokoro, ang director sa Family and Life. Mayong hapon kanimo Padre. Ngadto sa mga kahigalaan ug atong mga buutan nga mga kaigsunan nga matinabangon nga nagmonitor sab sila ning atong tulumanon pagpanalipod sa katolikong pagtuo ngadto sa atong higala Honorable Doc Roger Hilio G. Espina, Gobernador sa Province of Biliran. Mayong hapon Gobernador o kang Engineer Honorable Camilo Biboy Castro, ang atong buutan nga engineer sa Barangay Liko. Dati ni siyang kapitan, karon nasa siya sa Sangguniang Bayan. O ngadtos kang Honorable Miguel Casas Jr. sa Sangguniang Panlalawigan o sa iyang asawa nga si Captain Merly Casas. O ngadtos sa atong buutan nga abogado, attorney Redentor Villordon, ng atong former Vice Mayor sa lungsod sa Naval. Ekspertos sa mga kriminal nga mga pambalaod ug mao ni siya ang naka-paabsulto sa ako sa akong kaso kanhi ay sa unang panahon. Daghang salamat pare. O kang Engineer Alfredo Jane Bolido sa DPWH. Okay, mayong hapon. O kang Engineer Will Valentin Estasyon sa ACES Internet and Wi-Fi Connection. Kung magpakabit mo og Wi-Fi, kontak ka lang siya o iyang kauban si Alex Nokira, naana siya sa Bipsu. O ngadto sa atong taga laing nasod, shout out Julie Duli Okak sa Canada. O kang Pare Dongdong o kang Madilaling naa pa sa Australia sila karon panahon na tayalig mauli na sila karong buwana nagpabugnaw sa Australia. Mayong odto, mayong hapon. O kang Joseph sa Nyusa o kay Biday Sokwano Arqueliano dia sa Saudi Arabia sa Jeddah.
Og ngadto sa atong maabtikon og buutan nga kagawad kanhi sa Barangay Lukson diya sa Puro Kubi. Kang Ruil Bagasina nga tuwa karon nagpalamig sa Canada. Mayong hapon diri sa amo sa Pilipinas, ambot sa oras sa Canada sa inyo. Ruil Bagasina sa tanang mga Bagasina da sa Puro o ang mga Bako sab diha, Bako family. Mayong hapon ninyo, mayintang nakamonitor mo tanan diha. O gadto sa atong kang Captain Peter Caliao and family diya sa Sambuanga og naglutaw na tingalis kadagatan ng iyang barko karon, Kapitan Peter Caliao, Pedro Caliao. Og sa akong higala da sa Manila, kang Cha Hanulya, usa ka diehard usab nga CFD na sa Manila. Kauban ako sa dito sa Manila. Og sa tanan nga mga minister, sakop sa Locson Faris, sa among gwapong pari kang Father Ed Abanilla. Og sa tanan mga pala kung Family and Life official and members under sa Basic Ecclesial Community sa Locson, Sintroc Fares. Ngadto sa atong ang kini yung ubos ni sulugon mga forest coordinator Nestor and Shirley Caliao. Og ang atong assistant coordinator si Max Josephine Hotara sa Imelda, atong former captain. O ang secretary si Josepher og Nora Gatorian sa PIS Yamigil. Ang treasurer si Marshall o Roblin Abillanusa. Ang tagapanday og mga sapatos nga namoy sapatos nga nangatpaksi og lapa-lapa iyang pulihan. Barato lang. Og namoy mga susi nga nangabali pwede niya duplikitan og namoy nga lock nga mga door lock, mga lock tanan nga kuan andam siya pagtabang ninyo pag-abli. Iyan ang expertise nganlan ni og locksmith iyang kuan Marshall Abillanusa na siya may kaniha ang iyang pinaka shop nasa balay ni paring John Ganare. Og ngadto sa among PIO si Nilo og Rosalie Humitilco, si Imelda gyapon. Ang among auditor si Rocky Sini Piamonte sa Japan. Og ang among diocesan coordinator si Dodo and Lily Gubantis taga Norte, taga Tukdaw. Diha sila ganiha sa Locson, nakikita sa amo kay ako ang coordinator sa Locson Fares, may gisabot-sabutan. Og daan siya iguan San and Gravel, baras og kanini ang graba og mga haloblak nasa Tukdaw. Barato ni ilang mga haloblak diha sa Tukdaw. Pangitalan niyo sa Dodo og si Nili Gubantis, Diocesan Family and Life Coordinator. O ingon man usab greetings ngadto sa tanan nga naa diha sa Pro Infante It Familia, mga sisters diha. Wa ko ka memorias inyong mga pangalan diha mga sisters. Taga Pro Infante It Familia. O ngadto sa nag-birthday sa akong ugangan diha sa PIS Yamigil kagahapon si Inasya Sambitan, ulan Sambitan. Nag-birthday kagahapon og yang anak nga gwapa usab, asawa ni Indot si Los Sambitan, kidungan ilang birthday. Og di na ako makalimtan si Luciano Disor niatong Bernice nag-birthday usab. Salamat sa bear. Bugnaw. Okay. Og nani sila'y shop nga gidumala dadol sa may merkado, resell the shore and flower shop na maligya o mga bulak, mga presko nga bulak gikan sa Manila sa Dangwa. Barator sabding ilang pamaligya. Andam silang dekorasyon sa mga kaslonon o mga birthday, doon ay mga pang surprise nga mga
bulak mga binutangan og kwarta murag man ay uso karon. So mo na siya. O kadto day sa among mga responsible coordinator kang Hosto o kang Rebecca Payos diya sa liko sa Kapayusan. O kang nulas kong ibilin pahi sa Villa Consuelo o kang Pablo og Florida Alyasas sa Kapinyahan. So mo ni siya nga akong mga ginsakupan nga mga buutan purya-buyag. Mga buutan og mabtikon nga musunod sa kabubuton sa atong Ginoo. Okay? Rita sa atong hisgot-hisgot karon mga kaigsunan. Una kumungad to sa atong mahisgutan tingali na to karon ang kaniniyang Holy Trinity kay bunyag man ni sa atong Ginoo. Nga nagingon sa unang pagbasa, ako ang Ginoo. Labanan ang mga matarong. So labanan yun ang mga tarong, dipinsahan. So mo ni siya ang obligasyon sa mga depender o pabukas sa mga mata sa mga buta o pagpagawas sa mga binalanggo oy mga kusa. Kakusa nako diha. Dugay ta nagkauban kaniari, dugay ko diha sa provincial jail. O mayong odto ninyo diha. Pag binut-an ta kay aron ta maka pagawson sa Ginoo. Dinhi sa BGMP, silingan ra diri sa radyo natin, hinaut ta nga kana monitor mo diha mga kakusa. Atong mga kalapasan way problema na makagawas ra kay mayingon ang prinsipyo kanari kagawas magani ang salmon nga naslata kita pa ba nga na unya ang sentensya dili man sa napasanon, di ba? Ana lang ay don't panic. Ato lang serbisyohan unya ampo ta sa Ginoo og makalaya ra ta. Angkon nato ang kagawasan. Ay ako sa miaging panahon, miaging masagwa na ampo lang sa Ginoo og kaloy sa Ginoo gipagawas ko niya acquitted. Nindot kayo ang regalo sa Ginoo nako. So mo ni sir ako gibaslan og serbisyo pod para niya. O ana na mga kakusa kung naay nagmonitor karon sa atong mga bilangguan dili na angay kawan kamo ang tinuod nga may kagawasan labi na kung inyon dawaton si Kristo sa inyong kinabuhi. Okay, kita-kita tapon kay tong unang mga katuigan diha may nagkuan sa provincial jail, naghimig conduct may Bible study og nasay naminaw nato. O basin pohon maka sabot-sabot na punta o kuan maghimo ra gyapon ta og kuan diha kung tugtan ta sa atong pangagamhanan nya labi COVID pa man karon diri lang nata sa radyo maminaw lang sa ta kay sobra pa ni social distancing. Okay, ang pagbunyag kang Kristo mga kaigsunan dito sa suba sa Jordan og naay uban nga magreklamo ani kay ngano ang Katoliko mamunyag og mga bata pa nga dako mo si Kristo. Daghan man tag tubag ani nga insakto mga tubag at tumpak gayod pan malangan man ta sa oras. Lain na lang nga higayon. O mingon si Juan nga dili ko takos sa paghubad sa liston o sa iyang sandalyas kani sintas ba muna siya sa atong hinumduman sa pagkatao ni Kristo nga si John the Baptist magbuhan ni siya og unong katuig. So natao ni siya sa June 24, 5 BC. Unya si Jesus Christ kay magbuhan man si Juan muna siya nga December 25, 5 BC. Mo siya ang pagkatao ni Jesus Christ nga hinauton ta nga malaganap ni siya nga matuganan na ninyo nga mo na siya ang tuig kay kasagaran wala may gisupak gani ang pizza ang labi na napoy tuig pero ang tuig nga 5 BC mo na siya ang mooy na igo sa atong kwintada kay gikan sa kang mamamiri 20 BC, 20 BC siya na tao, pagkaedad na 16, nanganak sa kang Jesus Christ, so igo sa 5 BC. Kay si Haring Herodes, ang mupatay kang Jesus Christ, pagkatao, nawala naman siya sa pagka 4 BC. So dili pwede nga mo abanti na ta. Dinhira kita ko sa 5 BC. Unya nasa uban, ingon nga sa 6 BC, pero mao na ni siya kay wala gay tumpak
ang kalendaryo labi na sa unang panahon. Kapila na ni nausab ang kalendaryo. Gikan sa Julian, on Julian calendar, unya karon sa Gregorian calendar ni Pope Gregory di 13. Mo na siya ang nag-usab ka dunanay 29 ang February. So mo na siya mga kaigsunan nga di gyud ta makaigo gyud siya og tumpak nga kuan sa kanaring panahon. Mo na pangitaan ug mo na siya karon ang natawhan sa tong Ginoo December 25, 5 BC. Nya namatay siya sa edad 33 ED. Mo na siya mga kaigsunan. So mo na siya gibunyagan siya edad niya 30. Unya kadto nakiglantugi siya sa mga kuan 12 ang iyang edad dito sa Jerusalem. Nagiglantugi siya sa mga Hudyo. Nga mingon siya ani kong puyo sa balay sa akong amahan. So mo na siya mga kaigsunan ko ni adinhi atong makita sa pagbunyag kang Jesus Christ ang insakto gayod nga nagpakita ang tulo ka personas. Ang amahan, ang anak, ang Espiritu Santo, ang amahan tingog ang nabati dito sa langit. Ang nakita ang Espiritu Santo sa dagway sa salampati ug si Jesus Christ mismo ang gibunyagan ni John the Baptist. Supak-supak man gud sila gud aning mga Trinity. Ito lang hisgotan ng mga Trinity. Kining Trinity mga kaigsunan ko nga kun atong hisgutan ang amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo. Mo na nga atong susihon. Kaya atong mga kaigsunan nga mga protestante always protesting man gud sila, di man gud sila muoyon kay ang atong sayop o ang atong tinuod pangitaan gid nilang sayop. Nya pa sila Trinity. Ato istoryahan ang Trinity. Mingon pila man ang inyong Dios? Usa. Okay, usa ang Dios, usara. Unya ang Dios amahan, Dios. Oh, Dios. Ang Espiritu, Dios. Oh, Dios gihapon. Unya ang anak si Jesus Christ, Dios ba? O Diyos, gihapon. Mo nasa sa ato Katoliko. O hindi, maingon ang protestante, tulo inyong Diyos. O mo ni kusog atake kini ato mga igsuon Islam, Muslim. Sa tulo inyong Diyos. Diyos ang amahan, Diyos ang anak, o Diyos ang Espiritu Santo. Pero atong susihon, mga kaigsunan ko, ang tinuod diya sa atong relihiyong Katoliko, dili ta magpadali, di ta magpalingla, ilang mga daghan lang ang mga palusot nila nga aron lagi pagguba kay mamagay lang misyon din sa kalibutan ang pagguba sa relihiyon nga tinukod ni Kristo. Kay bisan pa sa og supak relihiyon nga Katoliko si Kristo ang nagtukod. Nya di magig kalikayan, supakon man gid nila. Bisan ang tinuod nga si Kristo gid ang magtutukod sa atong simbahan, mangita pag sila glusot. Aghang mo ingon, ay, si Kuan, bishop dito sa Juan, Antioch. May nagtukod anak, pero layo ra. Dili na mo siya tinuod. Ang tinuod, kung watong pangitaon da sa Mateo 16:18, ako, ikaw Pedro, ibabaw ni bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ang akong iglesia. Way lain. Ang atong Katoliko. Muna siya ang si Kristo gayud ang nagtukod. Daghan ta kay pruiba. Di ilang kay Biblia. Samot og ari na sa history. Kay wa gyud ning laban sa ilaha. Kung ari ta history magistorya. Sa kasaysayan ba. So ta sa Trinity, kining atong mga kaigsuonan nga mga protestante nga always protesting sa atong tinuhang Katoliko, sige himog plano kung unsan pagguba sa atong relihiyon nga Katoliko. Dunay giingon nila dinhi
nga Unitarian og Oneness. Ang Unitarian believe in one God. Uy, nagtuo dahil sila usa ka Ginoo. Usa ka Ginoo. Mo ni siya ang Unitarian, ha. Jesus is not God and the Holy Spirit is not God. Sa ato pa ang God nila, ang God the Father or si Yahweh. Mao na siya ang ilarang Ginoo. Jesus Christ dili Ginoo, dili Dios, onya ang Holy Spirit dili Dios. Mao ni ang Unitarian. Kung makakuan mo og relihiyon nga Unitarian, mao ni ang ilang baruganan. Ang Oneness. Sa maning Oneness? Oneness believe in one God. The Father is the Son and the Holy Spirit who is manifest into three. Mo ni siya ang Oneness. Nagtuog yapon sila usa ka Ginoo. Pero ang Ginoo, ang Diyos nila mao ang Amahan. Pero ang Holy Spirit mao ra gihapon siya ang Amahan. O ang si Jesus Christ mao gihapon siya ang Amahan nga manifest into three. Ilang mga palusot nga katarungan. Usara ka Ginoo, onya panganis kalibutan, nagsulot siya og pagka nagpakatao, Amahan ra gyapon siya, onya ang Espiritu ang Amahan ra gyapon. Sumo na ang ilang pagtuo sa mga Oneness nga mga protestante. Whereas ang ato tag-usa-usa gid siya. Ang Amahan Dios, di naman mulalis ana sa Amahan Dios. Ang kinila si Kristo. Si Kristo Dios gayod bisan pa kung saon. Kaya ang ilang mga aligasyon kung palusot dili gyud Dios si Jesus Christ kay tawo ra kuno na. Padili man nila abasahon nga si Kristo duha ang iyang nature, tawo ug Dios. Mo na nga sa sinugdanan kung atong panon ang Juan 1:1 ngadto sa 14, ang pulong Dios o ang pulong nahimong tao og nagpuyo uban kanato, umao na siya, basahara na siya nga tudling para nga maksayod mo. Ang pulong uban sa Dios, ang pulong Dios, ang pulong nahimong tao og nagpuyo uban kanato. Klaro na. Bisan sa wala pa buhata ang kalibutan, diha na siya. Mo na, Dios kauban siya sa Dios. Siya ang pulong Dios og naghimong tao og nagpuyo uban kanato, Dios. Ikaduha, sa atong pagkatao ni Jesus Christ, gadaan nang ipanagna ni propeta Isaias, Emmanuel nga matawo. Unya na kumpirmar rin sa pagkatao na Jesus Christ ni kanini ang basahon ni Mateo. Daingon nga matawo ang usa ka dalaga nga manganak ug usa ka bata nga nganlan og Emmanuel, og ang buot pasabot sa Emmanuel, God is with us. Ginoo na si Kristo ang buot pasabot na. So mo na siya. Klaro kayo ang atong pagtulunan. Nya ganun aman din ni kuan din ang giingon nga Trinity. Ang nagkuan ginani na kuan siya nga Trinity natong 200 AD. Anno Domini. Sa 200 pa ang edad gikan sa pagkatao ni Kristo. 200 ka tuig. Tertullian gives the term sa Biblia sa New Testament, siya ang nagpangalan ani nga New Testament kung bag-o kasabutan in 200 AD. He is also the oldest extant Latin writer to use the term Trinitas or Trinity. Si Tertullian. So mo na siya nginganlan at nasa atong mga doktrina sa atong simbahan nga Katoliko, Trinity. 3 person in one God. Klaro na. Dugangan pa.
mo kuha tag mga sample, mga example, mga kaigsunan ko para gyud atong mahibal-an kay didto ang tumpak nga nahitabo kining atong ebanghelyo karon pagbunyag kang Kristo, nakita gyud ang tulo ka personas, ang usa tingog ra dito sa langit, bingon sa mao na siya akong pinalanggang anak. Muna siya ang amahan, nabli ang langit, nabati ang tingog, kadto siya ang amahan. Unya ang anak ang gibunyagan si Jesus Christ. Ang Espiritu Santo nga diha nagpakita sa dagway sa salampati. Ayaw na niyog supa ka taon kay mao ginay tinuod. Nakita na dili na sila maingon nga usa nga kuan ang ilang pagka-Dios usara. Okay. Adto tas pananglitan sa usa ka pamilya, let's say for example, ako dunay anak nga duha ka lalaki lang. Doon ako'y anak duha ka lalaki. Ang akong anak nga lalaki duha ka buok, si Gabriel o si Kinhare. Duha akong anak nga lalaki. Unya akong gipabunyagan. Unya nagdala sila sa akong apelyido. Unsa man ang apelyido nako? Kaliyaw. Unsa man pud ilang apelyido? Kaliyaw gihapon. Ang aming apelyidon tulo puros may Kaliyaw. So ana, mo na siya ang amahan, anak ug Espiritu Santo, usa ra ang apelyido Dios. Mo nay laktod nga pagkasulti. Unya, daghan lagi pong magsupak-supak. Atong taga nasad og lain nga lain nga pananglitan. Dirita sa kanini ang itlog. Example ni sa Trinity, itlog ha. Ang itlog na ay bagal. Ang itlog na ay giingon nga langit-langit. Kanang puti bas itlog ba? Unya, ang itlog na ay pughak. Sa tapat tulo ka buok. Ang bagal, pwede bang bahimo pughak? Dili. Ang langit-langit, pwede bang mahimo bagal? Dili gihapon. So lain-lain ang ilang kinaiya. Lain-lain ang ilang pagkasila. Ang bagal represents atong Espiritu Santo. Siya ang naghawid sa kinatibuk-an sa itlog. Ang gahom nga naglikos din na nagkupot niya sa langit-langit. Nga ang langit-langit kato na kamurag tubig mo na siya. Unya ang pughak mo na siya natibuok. So mo na siya Jesus Christ. Ang kining langit-langit mo na siya ang represent sa Dios Amahan. Kay kung wala nang langit-langit nga kuan, mapatay dili mahimo ang piso, dili mahimo ang pughak mahimong piso. So mo na siya ang ilang kombinasyon nilang tulo nga diin natibuok og nahimong tawo, nahimong piso ang pughak tungod dianin tulo. So nahimong Jesus Christ. Sabta na. Mga daghantag sampol nga tong mahimo. Nya pa. Arita sa kanini ang tubig. Sampol tag tubig ha. Ang tubig isulod sa baso. Kanang transparent, kanang makita, kanang bildo nga baso. Kanang tagayanan og tanduay. Joke lang. Isod ani liquid. Unsa may liquid? Kining H2O, water. Sodlig tubig. Sodlig liquid. So mo na siyang isulod diya sa baso. So kini siya ang naa nga liquid, ginganlan na siya og tubig. Kani siya nga tubig mo na siya represent sa Dios nga Amahan. Onya, ang ice din man gikan, di bagikan sa tubig. So mo na siya si represent kan Jesus Christ. Nga ang tubig pinagis kabugnaw, nahimo siyang
ice. So natibuok, mahawiran na nato ang tubig, mahilam nato pero di nato pwedeng kuptan, muawas man. Pwede la siya sauron. Unya sa kabugnaw sa tubig tungod sa ice, dunay nag-alisngaw. Unsa man ka nag-alisngaw? Nagrepresent sa Holy Spirit. Okay. Kana silang tulo, ang alisngaw kung steam, og ang ice, og ang tubig, kani silang tulo, kaning liquid, og ang ice, og ang steam, usara sila ka tubig, so usara ang ilang pagka-Diyos. Kaya nga nag-alisngaw, tubig, unya ang ice, tubig, unya ang tubig, tubig. O, nara. Simple kayo. Unya, unsa man na, mabasa ba na, ay mong gisulti diha, brother store. O na, oy. Nga Diyos na sila, buhat 5:3. O, Diyos, Holy Spirit. 1 Corinto 8:8. Diyos, gihapon, ang amahan. Di na, supakon, wa na mo supak ka na. Diyos is Kristo, Hebreo 1:8. O, na lang. Atay mga kuan, niin sila na, may ta ko nung basahon, kay, og mubasa pa ta, daghan ta kuan, mga pila lang ka verse itong mubasa, di ta makakuha sa kanini ang tumpak nga atong mga sampol na payo sa last nga sampol ang ihatag ninyo kay nagingon mo sa Roma 3:30 usa lang ang Dios, tinuod usa lang ang Dios mo na si ang gahom, usa ra ang Dios. Gagingon ko na ang apelyido sa akong anak kada kabok parehas og apelyido nako, o ang among apelyido tanan usara, o ana siya unya na pa da sa atong ibutang nga dunay adlaw kanang nas langit, kanang nagsiga nga naghatag og kahayag sa tibuok kalibutan. Okay, mo na siya ang adlaw. Unsa man ang adlaw sa atong basis, atong science, atong pag-eskwela, ang sun is the ball of fire, o sa kabula nga kalayo, sa ato ba kayo na siya mga kaigsunan ko kanang adlaw. Unsa may elemento nga kanan na ang ilang mga hiyas dinhi nga adlaw. Ang adlaw na ay siga. Ang adlaw na ay kahayag. Ang adlaw na ay kainit. So doon na siya ay tulo ka elemento. Okay. Ang siga, mao na siya nagrepresent sa Diyos Amahan. O ang kahayag nagrepresentar kang Jesus Christ. Ibig siya, ako ang kahayag sa kalibutan. So, pakpa mo. Ang kainit, nagrepresentar sa Holy Spirit. So, kaning tulo sila. Ang kining tulo, siga, kahayag, o kainit, usara ni siya ka kayo. Oh. Siya, rog dili gyapon mo sabtan. Kita nga mga Katoliko, tuon na lang mo. Or adto mo mangutana sa mga Protestante, mangita gyapon higayon kung unsaon la pagsupak di nga klaro naman ni kayo. So mo na siya ang adlaw nga ginganlan og Sunday. Kinsa may naghatag og pangan sa adlaw? Ang Ginoo, dili tawo. Ang Ginoo ay naingon na ikaw ang kani siya akong ibutang ang duha ka kayag, basahan ninyo Genesis 1:14. Duha ka dagkong iwag dito sa langit. Ang adlaw, sun, mo ay maghayag sa adlaw o day. Klaro kayo, Sunday. Adlaw, sun. O niya, mao siya maghayag panahon sa adlaw o day, Sunday. Gisplikar na ko ditong kuan galing di lang mo sabot, di lang nila supakon lang gyapon. Ang Ginoong naghatag sa kahayag, unya gingnan nako nga duha ang hinganlan sa Ginoo nga siya ay nagbutang sa pangalan kanini ang buwan. Kay mo man siya duha ka dagkong iwag, ang bulan kung buwan sa gabi. Unya mo siya maglamdag panahon sa gabi. Ang buwan, ang Diyos gyapon ang naghatag ana unsa may pangalan na Monday. Mo man siya naghatag sa kahayag sa kalibutan ang buwan. Unya kay ang mga astronomers, ang mga astronauts naghangad-hangad sa langit, wa may sila makit-an. Kung atong tan-awon sa atong science, ang Earth member sa solar system nga magdagan, magtuyok palibot sa adlaw. Unya kay ang kalibutan di man makit-an mo hangad ka sa langit kay imo manggitamakan na amang ka nagpuyo. Unsa man ang gibutang? Ang moon.
Mo na represent sa pangalan sa mga adlaw. Sunod ang sun o moon. Sunod Tio, Wed, Tio, Pre, Sat. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So mo na siya, unya moingon sa tanawang kanila rin, ikapito ang Sabado. Okay, why problema? Inyo ikapito ang Sabado. Pero aray mis unang adlaw. Pero ang unang adlaw pwede na nako nga himuon nga ikapitong adlaw. I-chat lang ko ninyo og musupak mo. Kung supako na ninyo, pwede mo makig-dialogue sa ako Ibutang na ako sa ikapito ng Sunday. Okay. First day of labor, gayon nako nga unang adlaw sa pagtrabaho, Lunes gyud bisag usaon kita ang kalendaryo. Lunes ang unang pagtrabaho. Wala may ning musod og mga opisina og Domingo. Common sense lang mga kaigsuonan og dunay magreklamo, i-chat lang ninyo akong pangalan. Nestor Caliao. Brad, sayop tong imong istorya. Okay, aton tubagon. Pero ang unang adlaw gyud ting trabaho, Lunes ay nalig supaka. Unsa man ang girepresentaran sa buwan, di ba ang kalibutan siya naghatag kahayag sa panos gabiyon. Unsa man ang unang gibuhat sa Ginoo sa unang adlaw? Di ba ang kalibutan? Ang kalibutan unang gibuhat sa Ginoo. Sa unang adlaw nagbuhat ang Ginoo. Ang Lunes mo ang unang adlaw. Naa sa kalendaryo tama. Magsugod ta og trabaho sa Lunes. Pero may Brad, una man ang Domingo. Okay, wag gyapon problema. Unang Domingo pero dili ka magtrabaho sa Domingo. Nabay trabaho ko opisina Domingo, gawas lang sa mga doktor o mga security kaning mga kuan kay na gina sila 24 hours gina sila, rotation na sila. Pero sa normal nga pang trabaho ka Lunes. Kutom Sabado. Pagka Sabado o undang pag kasabado. Wa nay trabaho pagka hapon sa Sabado. Kay preparasyon na para sa Domingo, adlaw sa Ginoo. Mo na siya ang Sunday is the Lord's Day. Ayun, latawan yung supaka kay mo gini tinuod. So, mo na siya mga kaigsunan para nga sayon ra ato gi-interpret kining Holy Trinity. Mo na siya ang atong kuan, ang gipanghimong sample, ang adlaw nga mo at ang Sunday, nagig-liquid, kining liquid, H2O, water, tubig. Unya kanini ang itlog, daghan pag sample nga mahimo masample ini kung aron lang masabtan nato ang kinini ang Santissima Trinidad. Unya dia sa bunyag nagingon sa Mateo 28:19, busa panlakaw kamo sa tibuok kalibutan, himuha silang ako mga tinunan. Kisay gisugod ani ang mga apostoles. Mo sila mga tinunan o mga disipulo. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mo na ang nagsugo. Mo na siya. Sinulat ni San Mateo 28:19. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan o himuha sila nga akong mga disipulo. Kung inyo ni sabton, universal, katoliko, mao na siya. Di na nato kwa doon. Mo na nga sa 1 Corinto 1:18 kay maingon man ni ang simbolo magudani nato kay ang marka sa matuod nga iglesia kani magyong sign of cross. Unya gi-mention man dinhi ang kanini ang sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao man siya sa ato paggahom gani sa Ginoo mga kaigsunan. Muna nga naingon ang 1 Corinto 1:18 kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross binuang alang ni adtong wala mga luwas apan kanato nga ginaluwas gahom kini sa Dios. Okay, unsa ilang gisupak? Unsa gisupak nila dani? Nay ilang murag butan to limbong. Okay. Labi na sa mga white alamag nga mga Katoliko nga magtando-tando ra pod og basahag Biblia nga unta kita man ang tag-iya sa Biblia. Ani nilang pagsulti. Brad, nganong manguros man ka? Unsa man ang cross? Supak man na sa Ginoo. Di man na maoy gitudlo.
O basahon la 1 Korinto 1:18, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus binuang. Okay, stop. Humanda binuang. O brad, di ka mo kuan binuang tiklopon din nga Biblia. Pero kita nga Katoliko nga mga way basa-basag Biblia, may utat tinuo day no, binuang day ni ang kamatayon ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, binuang di ay. Pero mga kaigsunan ko, gipotod. Mga man nilang style, putod-putod. Og ni Bro Wendell pa, incomplete, ay insi. Di man siya eksaktohon. Unsa na eksakto nga pagsulti? Katong gibasa na ko ganiha. O, laktoron to. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, binuang alang ni adtong wala mga luwas. Okay, binuang ni adtong wala mga luwas. Apan kanatong ginaluwas gahom kini sa Dios. Sumao na ang ato mga Katoliko, mao na ang atong mga RCC, Roman Catholic Church, mao ni ang atong baruganan, tibuok dili putod. Kamatay ang mensahe sa mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alang ni adtong wala mga luwas. Sila nga wala mga luwas, binuang alang kanila, apan kanato nga ginaluwas gahom. So klaro. Ug niya pagani sa 1:17, ato ning isagyaw. Mo na siyang gibuhat karon sa mga kaigsunan natong tigpanalipod sa atong pagtuong Katoliko. Nag-ingon dinhi sa 1 Korinto, sa una pa ni siya 1:17, 1:17 ta. Mingon, magsangyaw sa maayong balita, dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. O naalagi ang gahom nga dili ta ang akong estilo mga kisuran ko nga dili ta hatag og daghan nga mga bersikulo nya ato pang ibasahon nya kun dili man na makasulod diretso sa kuan, ang ato lang atong pagitaan og pamaagi sa pausan pagpamabaw nga sayon sabton sa atong tigpaminaw. O di ba mga kaigsunan? So mao na siya ang buhaton, mao na siya ang among gibuhat or akong gibuhat nga dili nato lisuron sa pagsabot ang kanini ang wan kay daghan mga bersikulo ala paka ilang mga bersikulo nila sumpay mga bersikulo unya moingon na nagkasalungat na ang mga bersikulo sa Biblia, wala magkasalungat, nagkauyon ra kay may nagkasalungat kay magkasalungat man kay binuang ang cross o nagiputod ba nila pero ditso ha alang sa mga wala mga luwas binuang apan kanato nga ginaluwas gahom. O mo na siya ang cross, gahom na siya nato mga kaigsunan ko. O man na siya nga ang cross gipamatud-an og nakita pagyod dito sa langit ni Emperador Constantino or Constantine the Great ni adton tuig 321. Ang inyo ng pangitaon nasa World History by O'Brien or O'Brien, page 146. Mo naglig-on ni Constantino ang adlaw nga Domingo. Mo na ni siya. Unsa man di iyang prueba nga iya manggiusab. May nga ang Sabado wa na gibiyaan na kay si Constantino ang miusab. Wala usba ni Constantino. Si Constantino mipalig-on sa adlaw nga Domingo alang sa mga Kristiyanos. Mo na ang tinuod kay ang Domingo daan na nangigipahulayan sa mga apostoles panahon pa nila. Sunday was kept holy from the time of the apostle. Kani siya nga mga kwan, mga apostoles pa panahon ni Kristo dinha na nagsugod sa panahon sa Pentecostes ang pagkatao sa relihiyon nga Katoliko. Gikan sa mga apostoles ngadto kang Constantino tungod kay nakit-an niya sa langit nga ang cross na ay cross nya supakon pa ninyo. Mingon sila Bible alone dili ta mo istorya history. Kaya ang history sigurado sila bagsak sila tanan. Muna siya mga kaigsunan ko. Unsa day nakita ni Emperador Constantino? Ay cross dito sa adlaw, sa langit. Na ang cross. Naadol sa adlaw. Unsay nakasuwat? In hoc signo vinces. Latin words siya, mga igsoon. Unsay sabot ani sa atong isinultihan?
tungod nini nga timaan ikaw magmadaogon. O ning daog siya sa panggubatan, kay usama siya kahiniral, ay masundalo nakadaog bisan gamay ra sila, napildi nila ang daghan. Mo na siya nga isip ganti o regalo niya ngadto sa Ginoo nga nagpakita ang cross dito sa adlaw sa langit ni daog sa panggubat iyang gi himuan niya balaod nga ang adlaw nga igpapahulay sa mga Kristiyanos gilig-on niya ang adlaw nga Domingo nga mao na siya ay igpapahulay sa mga Kristiyanos kay ang adlaw nga Domingo Lord's Day. Daghan nga po musupak ani supakon gyapon nila ni Lord's Day bisag mao gi kahulugan nga nadiha ako sa adlaw nga Domingo. Nadiha ako sa espiritu sa adlaw nga Domingo. Mao na siya mga kaigsunan nga atong kalarohon, mao na siya diha sa cross naa mahisgutan ang Holy Trinity. Kaning Santissima Trinidad, Santissima Trinidad, murag kinatsila maning agsulti. Santissima Trinidad. Mao na nga dili ta magpalimbong mga kaigsunan ko. Kita nga mga Roman Catholic, kita nga mga Katoliko, maghiling-hiling po atong Biblia o wa manggaling mo'y paminaw mo sa atong mga kaigsunan nga sige og dipinsa, sige og padayag sa kamatuoran pinagi sa Biblia. Naa sa radyo atong mabati, naa sa Facebook atong makitaan. Makadungog ta, naa sila makita. Daghan tag mga kauban diha. Na si Father Darwin Gitgano, si Bro Wendell Talibong, si Bro Jando Alabado, naa diha usan siya ka sabadista nga diin nakakita siya sa kamatuoran nga dili mao ang iyang pasilungan nga sikta o nibalhin sa Katoliko. Tungod sa iyang pagsusi, dili mao ang iyang gipasilungan, sige siya research kung unsa ka tinuod gyud ni ngadto siya sa mga laboratory sa kanang mga library. Pangita sa mga libro sa history, wa gyud ang tanan kasaysayan nagtug-an nga ang relihiyong Katoliko tinukod ni Kristo. So mo na si Bro Jando usa ka sabadista. Og masab ni si kadto si attorney kalimot na ko siya. Attorney siya. O napa si Marvillasos usa ka abogado. Mga ilang ko anon. Ilatang limbungan atong mga igsoon nga mga SDA kung una-unaon mubarog manggod sila sa ila sa mga Hudiyo. So mo na nga mangita sila og pamaagi kung unsan pagguba sa atong relihiyon. Mo nga una nilang gipagawas 666. Unsa man 666? Pinadayag 13:18. Sa labtonon kini ang maalamon makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero nini simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero nini 666. Pangalan sa tawo ang simbolo, dili titulo. Ang Vicarious Filii nga gihimo ni Uriah Smith, Vicarious Filii titulo. Unya di pagyud mo ang titulo. Di pagyud mo ang title sa atong Santo Papa, Vicarious Filii. Di mao. Unya dili pangalan sa tao. Kini si Uriah Smith usa di ka SDA nga naghimo siya gipicturean niya ang Kalo Santo Papa o gilitrahan niya og Vicarious Filii. Umo na lipat tuo apan ang ubang mga sabadista misupak ani kang Uriah Smith. Unya saon nga ning pipalusot manggila natong 1884 gisulat ni sa tiara kaning tiara Kalo ni sa Santo Papa mga igsoon. Unya gilitrahan ni Uriah Smith. Unya yang gipan nga Vicarious Filii na ako sa Kalo Santo Papa. Mo na siya nga ang limbong. Ang ilang kwan nga aron paguba nato. Pero dili tinuod kung atong subayon ang kanay ang 666 mga kaigsonan. Dili ni titulo kun dili pangan sa tao. Atrohon ako basa sa labtonon kini ang maalamon makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. O ang numero nini 666. Simbolo sa ngalan sa katao, dili man ang pangat titulo mo na. Daghan mo pangalan Santo Papa. Pangalan sa tao, okay. Ato ko na ibalik sa ila. Kamo na lay compute ini mga igsoon. Og dunay ng mga atong mga SDA nagmonitor. Eileen Goldwhite, computean ninyo. Kamo na lang ang mag-compute. Di na muna ko tug-anan pero kamao na gad mo.
Felix Isagon manalo. Oo nga. Mao na sila magkasabot sa ning 666 nga kuan. Kompyuta na lang pangalan og tao, ambot pasabot ani magsunod. Dili vicarious pilidi, ang vicarious pilidi title. So mo na siya ang kining kalokohan ni Uriah Smith natong 1884. Unya do na say ilan na sa palabas nga lain. Para lagi sila maka dakop og mga tao nga ilang mga membro. Niya pa piki nga madre. Kabati ko na ni kadungog ni sa ato. Dis kuan nga, uy si kuan kuno kana madre ning hawa dito sa kanini ang Batikan ning uli nga si kuan kay nakakita sa mga kuan daghang mga hilakit antong mga milagro nga nakit-an mo undang siya. Okay, unsay ang gingon? Na nga nailhan nga madring ang kining gipangutana siya nga kining madriha gipangutana siya og naa ba kay kaila nga madre dito sa Batikan walay gikatug-an. Unya ang Batikan kuno nay Batikan o Batikan to o tinuod mo na nga Batikan 1 og Batikan to. Nya kanina hitabo na itong panahon ni Pope John Paul II. Unya kaning Batikan 1 og Batikan to nag-ingon ning madriha nga ang Black Pope na kuno sa Batikan 1 unya ang White Pope na sa Batikan 2. Unya ang Batikan 1 namduman nato mag-isuna na June 26, 1868. Unya ang Batikan 2 na kuan natong 1958. Murag mo ipangkapataw na ko tani. Unya kining Batikan 1 ug Batikan 2 mga igsoon ko dili ni building pero ang iyang pasabot building. Batikan 1 Batikan 2. Og ato hunahon pagpulong-pulong ni mga kardinal o mga obispo paghisgot bahin sa atong mga kaniniang mga para sa kalambuan sa atong simbahang Katoliko. Apan ang iyang pasabot ani Batikan 1 building unya Batikan 2 kay naa kuno dito ang Black Pope sa Batikan 1 unya ang White Pope sa Batikan 2 unya ang mga madre kuno gay pabuntisan sa mga pare tuagi butang dito sa Batikan 1 unya adto ipa-abort. Mo na siya daghan-daghan nakuha na nila nilang ilang propaganda. Unya nakikistorya kuno ang Santo Papa sa anino ni Satanas 7 feet itom nya pula og mata. Unya ano ba anino nga pula og mata? O sa mga anino colored. So mo ni siya ang limbong ila nga nabisto na karon kay tungod ang paningkamot sa atong mga kauban nga tigpanalipod sa atong Katoliko nga pagtuo nangabisto ning ilang mga anomalya. Dili na siya kuan kuno mo nang balhin siya dili na mahawa siya ang pagkamadre kay dili na siya madre sa Roman Catholic Church balhin siya sa SDA kay ang SDA kuno mo siya ang tinuod nga simbahan. Astilan porya buyag lapon ninyo ha. ang nakaistorya sa demonyo dili si Pope John Paul II kundi si Pope John Paul XII nga si Pope John Paul XII nato ning 955. Uy unsa na pila na man edad ning madriha gikan natong 955 unya 958 o 1958. Klaro kayo ang daya nila. So nahilom na siya karon kusog na sa Mindanao mga kaigsunan ko pero nahilom na karon tungod dinhi ato mga depensor Katoliko. So man siya papanglimbong nila Peking Madre. O ni apayo sa Peking Cardinal. Peking Obispo. Nasab niya ang atong evangelist nga si Dison Junior, si Sir Dison Junior. Mo ni ipalabas nga dili kuno niya minamao-mao kay nagistorya gid dito ang Cardinal. So kay nakakuan gid na naamay atong kuanani ay monitor nyo pangitaan nyo sa Facebook naman napugod dire kopya kining gipiki nga Cardinal nga giingon niya ni si Sir Dison Junior muhatag ko og $1,000 kung makakita ta nga gibalaan ang adlaw nga Domingo. $1,000 ang ningbasa din ni ang Cardinal or Obispo nga nagbado og obispo nagkalo po siya murag Cardinal murag Obispo. Unya klaro kayo kay giistorya gyud naayang istorya mo nga lisod kayo ni nga kuan mga kisona ilang bang pamutang-butang ba usa ka obispo kuno nga nag-istorya nga mohatag og $1,000 kun makakita mo nga ang Sunday mo na siya ang balaan unya ang Sabado wala na mo na nga akong limbong og na kuan siya karon na kay nasupalpal na kuan man na bulgar man mo na nga na niungundang na sa sila unya mangita na sila laing lusot unya moingon nga mangita pa siya kanimo hatag siya apologize sa kanini ang kuan sa ilang
Pero mangita gyud pamaagi nga mulusot pa sila pero wa na bistado na ang ilang kalokohan gikan kang Uriah Smith nga kining 666 o atong balik katos ilaha ang ilang founder mao man tingali mabutangan ana onya kaning piki nga madre nga wa puy kaila nga madre dito sa Vatican onya ay ang pagtuo nga Vatican to Vatican 1 building perting sayo pa na onya ang iyang gipasumanginlan si Pope John Paul D12 1955 pa onya si panahon ni Pope John Paul II perting onya kay dinhi pong piking kardinal onya kay kini si piking kardinal og inganan po niya obispo nga nagistorya nga mohatag og sa kalibo kung magkitag Domingo nga holiday nya mo na siya si Vincent G. Morton. Pangitaan niyo search sa Facebook na siya nag-istorya ni siya usa ka aktor artista di ay wala ilang kuan niya dagan silang mga kuan lang aron pagdaot nato pero karon nagkabistuhan naman nagkaalaman naman unya kini style nga putod-putoron ang mga bersikulo nya mo gamit sila sa atong mga librong Katoliko potlon gyapon nangabisto na gyapon kay abasahon naman ito original oy dili man may pasabot di ay napamanday sumpay ani nga mga bersikulo napaday sumpay ani nga libro sa mga world history o mga libro sa Katoliko kay pagbasahon aron pagguba sa atong relihiyon nga Katoliko so mo na siya makaigsuran ko nga atong susihon ang atong pagka-Katoliko kung di na bata madasa ila nga mga propaganda o mga pasumangil sa atong tinuohan nga Katoliko nga tinuod nga tinukod ni Kristo sa 50,000 sobra nga mga relihiyon Christian denomination puros mo claim nga sila tinuod daghang iglesia ni Kristo na naka-registered sa Security and Exchange Commission puros na mo claim nga sila tinukod ni Kristo kay naas Biblia maswat ang ilang relihiyon apan tanawa ang Security and Exchange Commission dinhira sa Pilipinas gihimo so mo na siya makaigsunan ko wala na tayo oras okay sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo amen dalaygon nga Dios nakadayeg salamat mi kanimo sa mga giya namo mga lamdag sa imong lamdag sa balang Espiritu Santo aron pagsangyaw ning ebanghelyo sa kaluwasan. Ug ingon man sab Lord, hatagi og dugang mga panalangin kadtong mga tawo nga may mga malumo nga kasing-kasing nga diin matinabangon kanato nini sa atong pagsangyaw ning ebanghelyo sa kaluwasan aron kita makapadayon. Kining tanan nga pangayo pinagi ni Kristo nga mo Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Thank you inyong ingsoon sa kahanginan. Nestor Caliao, Nestor Socuano Caliao, manamilit kaninyo. Dagang salamat og magkita-kita tas Domingo pohon. Bye-bye. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo.